Yes, na-approve nga ako ng ₱2,000 dito kay Big Loan Lending App. At alam mo bang 91 days ang repaying term? Totoo ba talaga o meron akong hindi napansin? Panoorin mo 'tong video na 'to dahil may gusto akong i-share sa'yo na importante. Sa video nga na ito ay tayo ay mag-a-honest review dito nga kay Big Loan Lending App. Hindi ito sponsored, lahat ng sasabihin ko ay based lamang po sa aking experience. Disclaimer lang din, hindi ko po kayo hinihikayat mangutang. Ang video na ito ay for educational purposes only and informational purposes lamang. Kung magiging approval niyo po, yung fees ninyo ay nakadepende po yung mismong app. At kung balak mga mangutang, siguraduhin mong kaya mong bayaran. Set-registered ba siya? Yes, si Big Loan po ay set-registered at ito po yung kanyang registration number 2020 0700105300 at National Certificate of Authority number 1319. Under pa siya ni Fingertip Finance Corp. So, sino-sino nga ba yung pwedeng mag-apply dito at ano-ano ba yung requirements? Unang-una, Filipino citizen, 21 to 70 years old. At syempre, meron daw one valid government ID. Meron ka daw dapat active mobile phone number. Pwede ka daw mag-loan dito between 1,000 pesos up to 10,000 pesos. Yung repeating customers daw nila ay pwedeng ma-approve up to 25,000 pesos. Repayment daw ay pwedeng ma-stretch up to 180 days. Can get our installment loan once you have already paid your first loan in full. Only repeat borrowers can avail our installment loan. Ulitin natin, ang pwede lang daw magkaroon ng installment plan ay yung mga repeat borrowers. Pwede nyo nga pala itong ma-download sa iOS and Android. Okay, makikita nyo rito meron offer na 88,000 pesos. Siyempre, kapag first time borrower ka nga lang, di ba, hindi mo pwedeng ma-loan yung 88,000 pesos. At sabi nga kanina, repeat borrowers ka, yung maximum amount lang na pwedeng lang pahiram ay 25,000 pesos. At meron daw long term sila na 91 days at interest rate na 0.05% per day. Yung nga apply now, ayan, ilalagay nyo nga lang yung inyong contact number. Ilagay nyo lang yung code na ipapadala nila doon sa mismong number nila. Pipindutin mo nga lang ulit yung apply. Dito nga ay meron kang 5 na dapat i-fill out. Identity information, personal information, work information, contact information, and yung payment account. Ito nga tayo sa identity information. So, ito lang daw yung pwede. Unit, tapos driver's license. So, mali pa to, no? Driving license yung nakalagay. Tapos passport, PIN, SSS, voter's ID, health card, and yung national ID. Lalagay mo nga lang yung full name, ID number, date of birth. Tapos, i-click mo lang yung confirm. Yung personal information, dito nga sa education, ano ba yung natapos mo, yung marital status, kung single, married ka pa, your email address, yung gender mo, address details, at yung home city. So, work information, dito naman papasok yung company name, company address, company phone number, ano bang trabaho mo, profession, work experience, kung ilang taon ka na magtatrabaho, monthly income, and yung address details. Hihingi sila ng tatlong emergency contact o yung reference number na pwede na nilang tawagan anytime once na na-overdue ka. Talagay mo nga lang dito yung contact number nila, yung relationship mo sa kanila, at yung phone number nila. Ang payment account, dito nila i-disburse or ipapadala yung pera na niloloan mo, e-wallet or bangko. Wallet channel, dito na nga papasok yung GCash, PayMaya, Coins, GrabPay, Shopee, or kung ano pang available sa kanila. So, pipili ka lang ng isa dyan. Mas maganda e-wallet ang piliin nyo, wag na po yung bangko nyo. Approve ako ng 2,000 pesos. Diba ang saya-saya? Tapos may nakalagay na loan term na 19 days daw. Kaya click lang natin yung apply na. Kalungkot isipin, di ba? Ang ma-receive ko lang daw ay 1,200 pesos. Repayment amount na kailangan kong bayaran ay 2,000 pesos. Processing fee, 667 pesos. Total interest daw ay 13 pesos. Risk control service fee, meron pa silang paganoon, 120 pesos. Date upload lang to, pero July 10 nga ako nag-try mag-apply dito. Diba makikita nyo nga dyan na 7 days lang. So yung 91 days nila ay hindi po makatotohanan. Ang laki-laki po ng kanilang processing fee at yung kanilang risk control service fee. Hindi po siya makatarungan para sa 7 days. Kaya pag mga mag-loan kayo, siguraduhin na
Basahin niyo muna yung terms and conditions. Huwag kayong basta-basta mangungutang porket available. So, ayun nga, syempre, hindi ko siya kinuha, no? Pinakita ko lang sa inyo na huwag kayong papaloko sa mga ganitong loan application. Kaya nga manood muna kayo ng mga review bago kayo mag-loan. Kasi tignan niyo yan, di ba? Malulubog lang kayo sa utang. Kaya itong si Big Loan sa akin ay guys, sana meron kayong natutunan sa video na to. So, ayun nga ang ating honest review. Don't forget to hit like, comment, share, and subscribe kung gusto niyo pa ng mga ganitong vlogs, financial tips, honest review about lending apps, and buy now, pay later apps. Bye! God bless us all!